Nakalimutan ko yung sarili ko para lang magpakananay sa mga anak mo. Kahit ikaw ni minsan hindi ka nagpakananay sa akin. Masama pala. Masama pa naisipin ko naman yung sarili ko. Mali ba na maging bata naman? Ayon sa records ng Bureau of Jail Management and Penology, sa nakaraang 2 taon, may higit kumulang na 500 na mga sanggol ang ipinanganak sa loob ng kulungan. Sa ilalim ng ating batas, maaari lamang manatili ang sanggol sa piling ng kanilang ina sa loob lamang ng 1 buwan. Yan ang paksa ng ating totoong kwento na tungkol sa isang dalaga na sa isang idlap, inatasang mag-alaga ng kanyang sanggol na kapatid habang nakakulong ang kanyang ina. Makatutukan natin ang kabuuan ng kanyang pinagdaanan dito sa aming episode na pinamagatang Insta Nanay. La! Oh, Ay, La, pasensya na ho natagalan ho kasi nag-internet ho ako para makapag-apply ako ng mga scholarship. Uy, ano yung ginagawa mo, ha? Tigilan mo na yan. Yaking-yaka ko na to. Hindi na, Magpahinga okay ka na. Okay na. Ang ganda kayo ng bonding natin, no? Laba-labanding. The family that laba-laba together is pagod together. Ang importante lang, together. Di ba ikaw nagturo sa akin yan? Hindi naman kaya mabali ang leg mo katitingin ng eroplano. Niisip ko lang, La. Ano po kaya yung pakiramdam na makasakay ng eroplano? Ay. La, pag ako naging isang flight stewardess, isasama kita lagi sa biyahe. Tapos, magsuscholar ako para hindi naisipin ni Mama yung pagpapaaral sa akin. Lagi na natin siya mabibisita dun sa Japan. Apo, mag-iisang taon na sa Pilipinas dito mama mo. Oh, huwag ka na magtatampo, ha? Sasabihin ko naman talaga sa'yo ito, kaya lang... Alam mo, sa susunod na linggo, sabi ng mama mo, dito na raw siya titira sa atin. Yan ang together again. Makakasama ko na po ulit si Mama. Shen, ilang taong ka nang iwan ka ng mama mo sa lola mo? Kapag kapanganak pa lang po sa akin, binigay na po ako sa lola ko. Dahil nag-OFW siya, di ba, sa Japan? Yes po. Ang trabaho niya doon? Nagtrabaho po siya sa Japan bilang isang entertainer po. Entertainer. Yes po. Ilang taong ka naman nung sa wakas ay nagkasama na kayo ng mama mo? First time mo nakita ang mama mo noon? Yes po. Bago po ako graduate ng high school. Oh my goodness! Pero nakakapag-usap po kami sa telepono po. Nag-uusap lang kayo sa telepono? Opo. Hindi po kami masyadong nagkikita, kaya parang natural lang po sa akin na yun, usap lang. Kasi mas kinikilala ko pong mama ko yung lola ko. Lola mo? Opo. La, di ba paborito ni Mama yung sili? Ay, oo. Lahat ng kinakain may sili. Yan, yung ginagawa mo, terno yan dito. Sa bangus. Magugustuhan niya Perfecto yan. para kay Mama. Uy! Parife! Ay! Nakakaloka mga tao dito, ah. Bakit? Kinakarirang paghingi ng pasalubong. Halata nila pag galing Japan, nanalo na sa loto. Kung bakit naman kasi kung todo makeup ka pa. Yan, edi nagmukhang mayaman ka tuloy kahit hindi naman. Kung hindi mo ako binuntes, di sana nasa Japan pa ako. Hindi ako nagtsatsaga dyan sa babarya-barya mo sa pagkokonduktor. Oo, kalma lang, Marife, ha? Baka kumapano yung nasa tiyan mo.
Ang mabuti pa, kumain tayo. Naku, Marife, tikman mo yung ginawa ng anak mo. Miss na miss ko kayo, Ma. Dalaga ka na pala. Siguro naman alam mo na yung mga dapat iwasan. Tito Kitoy mo to. Ito, si Ken Ken, kapatid mo. Upo po kayo dito sa tabi ho tayo. Sabay tayo kumain. Nay, hindi nga pala ako kakain dito. Pupunta ako kala Betty, yung dati kong kasama sa Japan. Meron na palang recruitment agency ang bruha. Ngayon, despedida ngayon. Oo, mag-iingat ka ngayon, tiyan mo. Sisya na, Nay. Babalik ako. Dito ka muna, ha? hatid Makan mo ako. Hatid mo kita. Iho, halika, upo ka. Kumakain ka ba ng bangus? Ha? O ka mahihiya, ha? Kain lang ng kain. Palagpasin mo muna ito, ha? Total, dito naman siya titira, eh. Bakit yung close na close kayo ng mama mo? Buong akala ni Shen, kapag magkasama na sila ng kanyang ina, ay mababawi na nila ang mahabang panahon na magkahiwalay sila. Pero pakiramdam niya, kahit magkapiling na sila sa iisang tahanan, napakalayo pa rin ng ina sa kanya. Ma! Nandito na si ate! Gabi na. Ngayon ka lang uuwi. Nagbo-boyfriend ka, no? Hindi ho, wala akong boyfriend. Marife, nagpaalam sa akin itong si Shen, may graduation practice yata sila ngayon. Oras na malaman kong lumalandi ka at sinasayang mo yung pinag-aaral ko sa'yo. Hindi lang yun ang aabutin mo. Sasabunutan kita! Kakalbuhin pa kita! Huwag naman ganun, Marife. Sobra naman po. Mga mo, Marife! Hanggang dun sa kanto, dinig na dinig. Oh, pasalubong ako. Masarap yan. Donut? Oo. Sarap nito! Paborito ko to! Halika na! Bago naman niyo? Nasaktan ka ba? Ha? Inano kanya? Ha? Akin na yan. Sige na, kumain ka muna ako. Okay lang po na. Hindi ka pa kumakain. Dapat po ganun si Mama. Tagal ko po siyang pinangarap na makasama. Kasama ko naman na po siya, pero ba't parang hindi naman po niya ako mahal? Hindi naman sa hindi ka mahal. Apo, maaga kasing naging ina ang mama mo. Hindi niya kasi talaga kaya na maging ina. Siguro kailangan maghintay pa tayo ng panahon. Konting tiis na lang, ha? Konting tiis na lang, Apo. Sige na, para sa akin na lang, Apo. Nahihirapan na rin ako sa inyo. Ha? Sige na, kain ka na. Nag-aalala ako sa'yo. Miss ko na yung mama ko. Alam ko. Tahan na, ha?
Mamamagana naman yung mata mo. May pasok ka pa bukas, ha? Come on, no? Ha? Yan, ha? Ano ba? Ano ba pinagsasasabi mo? Akin na nga yung telepono ko! Ba't ka ba nangangalam ng telepono? Lagi mo nalang pakikialaman yung telepono ko eh! Ano sinasabi mo? Alam mo, nabubisit na ako sa kakabunga! Ano masasabi ko sa... Talagang wala akong tigil sa... Ano? Kung nga makialam dito ha! Wala akong karapatan na saktan ng mama ko! Alam mo, mag-ina nga kayo. Pareho kayong buisit. Hoy! Saan ka pupunta? Tigil ka! Hoy! Bumi ka dito! Tumingin ka! Bumi ka dito! Ma, nasaktan ka. Nasaktan po ba kayo? Nakialam ka kasi! Sa susunod, huwag kang e-epal sa away ng mga matatanda! Sana lang mas mapansin ako ni Mama pag nakakuha na ako ng scholarship. Sigurado yun! Mahal ka naman. Hindi ako kasama dun sa agency na yun! Maniwala kayo sa akin! Ma! Ma! Sandali lang! Sandali lang, Ma! Bakit niyo siya inuhuli? Hindi ako! Ma! Hindi, sandali lang! Wala akong kasalanan, Nay! Itong mga itong kukulat eh! Wala akong kasalanan! Bisita lang ho ako doon! Hindi naman natin pag-usapan ni Sir! Sandali lang! Maniwala kayo, Sir! Sir, sandali! Bakit? Ma! Ma! Lahat kami sa dito! Ano nangyayari? Pinagbintangan nila ako na illegal recruiter ako kasama ni Betty. Anak ng tekwa. Pumunta lang ako sa despedida niya. Nadamay pa ako. Nay. Shen. Ayoko dito. Ma, huwag po kayong alala. Gagawa ko kami ng paraan para makalayan ako kayo agad dito. Ano nangyari sa mama mo? Kinasuhan po siya ng illegal recruiter tsaka human trafficking. So nakulong siya? Yes, ma'am. Dahil doon. Hindi ba 8 buwan buntis siya nung nakulong siya? Yes po. Oy! Saan ka galing, ha? At bakit nakita ko to sa basurahan? Hindi ba kailangan mo to para sa application ng scholarship mo? Hindi ko na ho kailangan yan, La. Nag-apply na ho ako ng trabaho at natanggap na rin ho ako. Tsaka na lang ho ako mag-aaral. Ang laki pa ho kasi ng kailangan nating ipunin para ho sa kaso ni Mama. Uy! Hindi ka magtatrabaho, ha? Mag-aaral ka. Hindi naman yata tama na pasanin mo yung mga problema ng mama mo. Nandito naman ako. Alam ko naman ho yun, La. Pero mas kailangan lang ako ni Mama ngayon. Gusto ko lang na maibigay ko yung 100% ko para makalaya na si Mama. Para makasama ko na siya ulit. Ate, kailan mo uuwi si Mama? Huwag kang mag-alala. Malapit na. Talaga? Talaga.
Alilibay, tuwang po si Betty, galing kulungan. Mahanap daw po si Maripe. Ha? Opo. Ang ganda-ganda naman itong apo ko. Mukha siyang anghel. Ma, nanay na naman po kayo. Pero magkakahiwalay na rin kami agad. Hindi siya pwede dito eh. Shen, simula ngayon ikaw na muna mag-aalaga sa kapatid mo. Wala akong maaasahan sa tatay niya. Tanda ng nanay. Kaya ikaw lang naiisip ko na pwedeng tumayong nanay sa mga kapatid mo. Gusto mo bang buhatin? Oh. Subukan mo lang. Ingatan mo yung leeg. Sa isang iglap, nagbago ang buhay ni Shen. Isang inosenteng dalaga na biglang nagkaroon ng 2 alagaing anak. Kaya naman pinaghusaya niya sa trabaho para itaguyod ang kanyang mga kapatid. Bagay na niyakap niya ng buong puso. Ano patingin? Nagdrawing ka na. Ano trabaho mo pala noon para nasustentuhan mo? Ang dami mong sinusuportahan. Opo, ano po, nag-cashier po ako nun sa isang supermarket. Okay. Kahit pa contractual lang po yun, kaya palipat-lipat po ng Palipat-lipat ka. trabaho. Hanggang sa nag-service crew, tapos balik na naman sa pagiging cashier, tapos service crew ulit. Oo. Ken, huwag ka na maglaro. Dali na, halika na dito. Maligo ka na ng maayos. Hindi na ko sagot. Hindi nakakatawa! Dami-daming gastusin sa school ni Ken la. Tapos tamad naman mag-aral. Para naman mo tayo nagsasayang ng pera. Tapos ang laki-laki pa ho ng babayaran natin sa abogado para kay mama. Isa pa yung gatas pa ni Baby Krisha, bibili pa. Teka, apo ha. Sandali lang. Meron akong naitabi ng konti lang to ha, pero dagdag mo na ito sa pera mo. Naku, La, hindi na ho. Itago mo na Ano yan. ka ba? Parang hindi ko apo si Krisha. Hindi na, La. Hindi na nga ho kasi ako nakakapagbigay sa inyo dito sa bahay. Mag-advance na lang ako sa boss ko. Agaw kong paraan. Ay, talagang nanay na tong apo mo. Haggard na nanay, La. La? La, ang daming suka ni Baby Krisha, La! Ha? Patingin! La, ano to? Bakit ganyan? Ay! Bakit lang yan? Parang puli. Sige, La, anong gagawin ko, La? Dali mo na doon sa clinic, sa ospital. Mauna na kami lahat. Mauna ka na. Sige. Oh, paano? Shen, bukas ulit. Text tayo, chat tayo ulit. Hindi bukas.
Sige na, umuwi ka na. Sige. Oy, bukas ha. Oo, bukas. Pahinga ka. Gagahan ka na. Mukhang inuumaga na naman kayo nung Eric na yon. Ayoko lang naman yung kasi umuwi ng lasing dito la. Kaya ano, sa kung kaninong bahay ka, uuwi, magpapaumaga, tapos maglalasing. Ano ba nangyayari sa'yo, Shen, ha? Hindi ka naman dating ganyan. Ano nangyayari sa akin? Naging instant nanay ho ako. Yun ho yung nangyari sa akin la. Isa akong palpak na nanay. Bakit naman parang lahat na lang kasalanan ko? Pagod na ho ako. Naiintindihan kita, Shen. Awang-awa nga ako sa'yo eh. Kasi sa edad mong yan, inako mo ang pagiging ina sa kapatid mo. Tapos ito ko, matanda na ako ni hindi kita matulungan. Pero hindi ko maintindihan bakit kailangan magpakawala ka. Dahil dyan sa galit mo, dahil dyan sa tampo mo. Masama pala. Masama pa naisipin ko naman yung sarili ko. Di minsan pala pinabayaan ko si Ken kahit na paulit-ulit akong binabastos ng batang yan. Hindi la. Kahit na paulit-ulit akong binabastos ni Ken, hindi ko siya pinapabayaan. Dahil kahit hindi niya ako natututunang mahalin, mahal ko siya. Pero naisip ko rin na kailangan ko rin namang isipin yung sarili ko. Kalabisan pala na huminga naman sa lahat ng pagod. Pagod na ako, la. Maliban na maging bata naman. Kasi baka nakakalimutan din yung lahat na bata pa ako. Hindi ko kaya lahat ng mga responsibilidad na tinapos sa akin na nanay. Nagrebelde ka rin. Opo. In what way? Paano ka nagrebelde? Napasama po sa barkada. Hala. Inom. Oh, Hanggang sa nakilala ko po yung... Sinong ama niyan? Si Eric, ma. Andiyan ho siya sa labas na gayosi. Binalaan na kita tungkol sa kalandian. Paano yung mga kapatid mo ngayon? Di ba ako makakalabas dito? Sarili mo lang ang iniisip mo. Kailan ko ba pinabayaan yung kaso ninyo? Ma, halos mabaliw na nga ako kakahanap ng trabaho eh. Para lang may pambayad sa abogado ninyo. Para may panggastos kay Ken. Ma, paramdam mo rin naman sa akin na mahal mo ko. Anak mo rin ako, ma. Alam niyo ho ba? Kung gaano kabigat at kasakit lahat ng mga responsibilidad na pinasa mo sa akin. Alam mo ba, ma? Kung gaano kasakit sa akin ang nakikita ko lahat ng mga kaibigan ko na nakakapag-aral sila. Mahabang ako kanalimutan ko lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Kinalimutan ko yung sarili ko para lang magpakananay sa mga anak mo. Kahit na ikaw ni minsan hindi ka nagpakananay sa akin. Shen, tara. Sandali. Iwanan mo muna kami mag-ina.
Sigurado ka ba sa boyfriend mo? Anak, sa unang tingin ko palang hindi siya magiging mabuti sa'yo. Ma, okay lang ho ba na ngayon sundin ko naman ho sana kung ano yung nagpapasaya sa akin. Kasi kahit kailan di ako nang alam sa mga karelasyon mo. Dahil sa matinding tampo sa ina, hindi siya nakinig dito at ipinagpatuloy ni Shen ang pakikipagrelasyon kay Eric habang ipinagbubuntis niya ang kanilang anak. Pero dito niya unti-unting nakilala kung anong klaseng lalaki ang minahal at ipinaglaban niya. Shen! May tubig. Ilang araw ka mawawala tapos uuwi ka ng ganyan ka, sabog na sabog? Hindi ka ba naaawa sa akin? Magiging tatay ka na! Dito na nga ako, di ba? Naputak-putak mo dyan, ha? Hindi! Hindi ako papayag na tumutong ka dito ng ganyan ka! Magkakamatahin tayo, Eric. Hindi ako papayag na tatawagin ang ama ng anak ko ay isang adik! Ano sabi mo, ha? Ano sabi mo? Ha? Wait! Bukang bitawan mo si Shen! Bitawan mo si Shen, ha? Ipapupulis kita! Shen! Shen! Please, huwag. Magbabago ako, please. Huwag niyo akong mapapulis. Sige na. Huli na to. Please. Promise. Promise ulit. Eric, umalis ka na dito. Bumalik ka na lang kapag handa ka na maging tatay. Shen, magbabago ako. Eric, umalis ka na! Shen! Alis. Okay ka lang? Toong magiging nanay na ako na. Ano ka ba? Matagal ka ng nanay. Hindi ba? Yan sila Ken at saka si Krisha. Hindi ba matagal mo na yung inaalagaan? Pinagtatanggol, minahal. Nalulungkot lang kasi ako, Lai. Siyempre, yung anak ko, matutulad siya sa akin na hindi niya kilala yung tatay niya. Handa ako para sa sakripisyo na yun dahil alam ko na yun yung makabuti para sa kanya. Alam mo, ngayon pa lang, proud na talaga ako sa iyo, Apo. Isa ka ng ganap na nanay. Dahil alam mo, ang mga nanay ay gumagawa ng mga masasakit at mahihirap na desisyon alang-alang sa kanilang mga anak. Masya, halika na. Huwag nang malungkot. Tungkol saan ba yung meeting? Nasabi ba ni attorney? Hindi pa humay. Antayin na lang ho natin siya. Anak, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Kahit kailan, Ma. Hindi po ako nagalit sa inyo. Opo, nasaktan po ako. Nalungkot. Nangulila. Alam mo, Ma, na sa tuwing nakakakita po ako ng mga eroplano, kayo po yung naiisip ko. Kasi humabukod ho sa gustong-gusto ko kayong puntahan sa Japan po noon. Kapag ko kasi pinagmamasdan ko kayo, ang nakita ko isang pangarap. Isang pangarap na mahirap pagutin. Simple lang yung gusto ko, Ma. Gusto ko lang na maging anak mo. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo, anak.
Ninakaw ko yung kabataan mo, pati yung mga pangarap mo. Dahil ginawa kitang nanay ng mga kapatid mo. Tapos, nakuha ko pang magdamot sa'yo. Isang salitang salamat hindi ko nasabi. Shem, maraming salamat kasi nakuha mo akong bigyan ng pagmamahal. Kahit na pagkain ko yun sa'yo. Anak, pagpasensyahan mo ako, ha? Kasi first time kong sasabihin sa'yo to. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, Ma. Mahal na mahal ko po kayo. Kahit po parang palagi ho tayong pinaglalayo. Kahit po nasaktan ho natin yung isa't isa. Kahit kailan ba, hindi mawawala sa puso ko na ikaw ang nanay ko. Oh, bakit kayo nag-iiyakan? Sana tears of joy yan, para bagay sa good news ko. Good news, attorney. Oo, yung complainants. Tinanggal na nila ang pangalan mo sa listahan ng mga sangkot sa illegal recruitment. Ibig sabihin, makakalaya ka na, Marife. Congratulations! Ma! Ala, pasensya mo, hindi ako nagising. Lika na, kain na. Habang mainit pa, oh. Upo na, anak. Dali. Ayan, hindi ka pwede magpagutom. Meron ka pinapakain sa sinapupunan mo. Ma, sana kung ginising ho ninyo ko, ako ho dapat ang magluluto. Ano ka ba? Kanina pa, ayaw magpatulong nito sa kusina. Hayaan niyo na ako. Simula ngayon, teritoryo ko na ang kusina. Okay? Kasi, nung invisible nanay ako, kayong dalawang naging instant nanay. Kaya hayaan niyo na ako bumawi. Ay, oo naman. Tsaka anak, nagiging forever nanay mo na ako. Susunduin natin mamaya si Baby Krisha para makompleto na tayo. Tsaka, sana hindi pa huli ang lahat para sa ating dalawa. Hindi po. Alam niyo ho kung ano ang huli na? Si Ken. Naku, nasa nakaligo na ho ba yung bata niyo? Ay, naku tong batang to. Bakit mo binabato ang ate mo, ha? Ako na lang. Sorry ka. Po talaga, kung ano-ano. Ate Shen, thank you and I love you. Ay, naku naman. Alangan kayo lang. Pasali, patingin. Ang pasinulat, patingin. Naku! Wrong spelling pa to. Ang sweet naman. Anong nais na iparating mo sa mga, alam mo na, sa mga ina, tungkol sa responsibilidad nila bilang isang ina? Ang mapapayo ko lang po sa kanila kapag meron man po silang pinagdadaanan sa panahon ngayon, wag po silang susuko agad, laban lang.
kahit awa ng papaano. Diyos, nalampasan mo naman. Yes po. Napag-aral mo si Krishna, napag-aral mo. Apo. Up to now, nag-aaral pa Yes rin. po, nag-aaral po siya. Ah, Pati okay. yung 2 anak ko po ngayon nag-aaral. Shen, maraming salamat ha. Thank you rin po. At magpakailanman wishes you all the luck, no? At sana patuloy kang gabayan ng Panginoon. Salamat Alam po. ko, nung mga panahong yon, nandiyan dyan si Lord, no? Apo. Para ikaw ay bigyan ng guidance and direction. At kaya kahit papano, nalampasan mo at naiayos mo ang inyong buhay. God bless you, ha? God bless din po. Salamat po. Thank you. Iba't ibang pagsubok ang pinagdaanan ni Shen ng kanyang pinasa ng mga responsibilidad na dapat ay nanay niya ang gumawa. Bagamat siya ay nagtampo sa ina, ito naman ay kanyang napatawad at binigyan pa rin ng pagkakataon para maging isang totoong magulang sa kanya. Sa aking mga ka-millennials, ito ang inyong tatandaan. Walang perpektong ina at lalong wala ring perpektong anak. Lahat tayo may mga pagkukulang sa bawat isa. Ang mahalaga, sa kabila nito, tayo ay nagkakapatawaran, nagtutulungan, at patuloy na nagmamahalan. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magtatagumpay saan pa man.